Ayan, so magandang araw mga kababayan, and this is Divine PH. And ngayong araw mga kababayan, gusto ko pong pag-usapan ito. Ayan. Bali, kung mababasa nyo po, ang sabi, the Board of Investment approves 1.15 trillion in investments by July 2024, achieving 65% growth. Wow, good news to mga kababayan. Siyempre, expectin na natin itong mga detractors, mga kritiko ni President Bongbong Marcos, sasakit na naman po ang mga mata. Tataas na naman po ang kilay. At syempre, gagawa na naman yan ng panibagong fake news na ipapakalat nila. Yung mga pinapakalat nila. Yung kasama yung mga trolls, yung mga paid trolls po ng mga kritiko ng ating presidente. So, ang sabi po, the Board of Investments under the Department of Trade and Industry has reported 1.15 trillion in approved investments as of the end of July 2024. This represents a 65% increase from the 699 billion recorded for the same period last year. Tumaas mga kababayan yung investment po dito sa ating bansa. Ayan, sa mga nagsasabi po na hindi effective na presidente, si President Bongbong Marcos, nagkakamali kayo. Kasi dito pa lang mga kababayan, yung mga pag-travel ni PBBM, yung pakikipaghalubilo niya sa mga foreign investors, pag umaattend siya or nai-invite po siya ng mga iba't ibang banyaga, iba't ibang leader, 'di ba? Siyempre, pag pumunta yan ng ibang bansa, bit-bit niya po, hindi lamang siya bilang presidente, bit-bit niya po yung buong Pilipinas, yung mga maipagmamalaki ng bansang Pilipinas dito sa mga nakakausap niyang mga possible investors. So, ito nga mga kababayan, nagbubunga na po paunti-unti itong ginagawang sabi ng mga kritiko ni PBBM, pa-banching-banching, pa-travel-travel Diba? Yun yung sinasabi nila Lagi nilang sinasabi pag may mga foreign trip si PBBM, nagagala na naman si Junior, papasyal lang si Junior. Hindi nila alam na once na lumipad si PBBM papunta ibang bansa, a-attend ng mga meetings, conference, or whatsoever sa ibang bansa po, bit-bit niya po hindi lamang siya bilang presidente, bilang si Bongbong Marcos, bit-bit niya po ang buong Pilipinas at kung ano po yung mga maipagmamalaki ng Pilipinas. Hindi nyo ba alam kung anong ginagawa ni PBBM? Well, sa bagay, kayo naman yung mga taong walang alam pero manghuhusga kagad, yung mga akala mo magagaling, maninira, sisiraan yung presidente, para wala nang magtiwala. Well, nagkakamali kayo. Mas maraming nagtitiwala kay President Bongbong Marcos. And isa to sa patunay, na mas marami pa po mga investors ang may tiwala sa ating presidente. Kasi kung wala silang tiwala, mga kababayan? Itong mga approved investment. Diba? Na mga kababayan, itong mga investment na ito, malaki po ang maitutulong nito sa mga infrastructure projects dito sa Pilipinas. Kaya nga kung mapapansin nyo, medyo nakakasabay-sabay na tayo dito sa mga kalapit nating bansa, di ba? Hindi na tayo yung laging nasa ilalim, yung laging nasa huli. Kasi may presidente tayong pinagmamayabang tayo sa iba't ibang investor na iniyayabang kung ano ba yung maipagmamalaki ng Pilipinas. 'Di ba? At syempre, pag maraming investors, maraming trabaho. Maraming magkakatrabaho. So, yun mga kababayan. Ito sinasabi ko lang kasi syempre, itong mga investment na ito na nare-receive or yung mga pledges po, tuwing pupunta si PBBM sa iba't ibang bansa para umattend ng mga summit, yung iba po, personal invites, yung mga pag-attend ni PBBM dyan. Ito na po yun, yung mga investment na nakukuha ng Pilipinas na mapapakinabangan at magagamit sa mga infrastructure projects, yung ibang mga programs ni President Bongbong Marcos. Alam nyo naman mga kababayan, grabing laki yung utang ng iniwan ng previous admin. Nasa 6 trillion po, trillion.
'Di ba? So, si PBBM yung namang problema ngayon. Pero pansinin nyo naman po yung mga proyekto na PPP project or yung public-private partnership na kung saan itong mga PPP project na ito hindi po gumagastos ang gobyerno. Kasi nga po, partnership siya with private citizens or private companies. Ganyan. Kaya, katulad ng Explanats, iba po yung gumagastos dyan, hindi po galing sa taxes ng ating mga kababayan, hindi galing sa budget ng gobyerno. 'Di ba? So magandang way po ito para makabuild ng mga infrastructure, yung gantong mga partnership with the government, syempre, mas mapabilis pa. At saka mga kababayan, hindi matatambakan ng utang na kagaya ng previous admin. Hindi tayo magkakautang ng ganyan kalaki ng dahil lang sa mangungutang na ipapatayo, tapos yung iba namang infrastructure doon, hindi naman tinuloy yung pagpupondo. 'Di ba? Naging utang lang, hindi naman mapapakinabangan yung itatayo. Kaya si PBBM pa yung gumagawa ng way para matuloy yung proyektong to, para pondohan. Tapos yung ibang dyan, mga magagaling, sasabihin na naman, kay Digong yan, o kay Digong nga, ilang %, or kay Digong nga, tinuloy ba? Diba? Hindi ba kayo nakaka-appreciate na yung administration ngayon, yung mga previous projects na hindi na ituloy, na itutuloy ni PBBM, sabi nga ni PBBM, as long as makikinabang ang mga Pilipino, itutuloy niya yung proyekto na yan. Pero pag nakikita niyang hindi niya itutuloy. Hindi niya yung pupondohan. Diba? So magpasalamat tayo dahil may presidente tayong hindi katulad ng ibang politicians na sa sobrang pamumulitika pinipersonal na. Pag may mga magagandang projects, hindi itutuloy, no? Magpasalamat tayo dahil hindi ganyan si PBBM. At hindi naman kailangan i-credit pa si PBBM. Kasi si PBBM yung tipo ng taong kahit hindi mo siya pasalamatan, basta ginagawa niya yung trabaho niya. Hindi niya kailangan magpapogi, hindi niya kailangan magpa-picture, no? Or hindi niya kailangan palaging may mag-photo op sa kanya. Photo op tawag doon, 'di ba? Kami naman, ginagawa namin to, nagvo-vlog kami dun sa mga nagagawa ni PBBM, dun sa mga projects na kino-continue niya. Kasi gusto namin na ma-spread po sa ating mga kababayan, lalo na yung mga hindi aware, no, sa ginagawa ng administrasyon. Yun yung tulong na ibinibigay namin sa administrasyon para po malaman ng ating mga kababayan, lalo na yung mga nagsasabi dyan na walang ginagawa ang presidente. Sa isang araw nga, ilang mga activities ginagawa niyan sa isang araw na hindi kaya ng kasi si PBBM, alam niyo naman, hindi limit sa inyong kaalaman na senior na si PBBM, 'di ba? Yung pagbiyahe pa lang mga kababayan, nakakapagod na yan. Try nyo sa mga lolo't lola nyo, pagbiyahihin nyo, tas 3 lugar yung pupuntahan. Ewan ko lang kung hindi mapagod. Biyahe pa lang, nakakapagod na. What more yung may mga pupuntahan ka pa, maglalakad, kailangan mo panlakarin yung iba't ibang areas, 'di ba? So yan mga kababayan, good news to na nag-increase po yung approved investment para sa ating bansa. Syempre, sa ginagawa or sabihin na natin na yung ginagawa ni PBBM is very effective. And as a president, very effective din siyang presidente. Kasi hindi po mag-i-increase itong approved investment kung hindi magaling na leader or hindi magaling na presidente yung namumuno sa atin, di ba? So yan mga kababayan, good news po yan, and sana po i-share po natin sa ating mga kababayan, no, para naman po mas marami tayong mga kababayan Pilipino ang aware sa mga ginagawa ng ating pamahalaan, di ba? So ituloy ko lang po itong nasa article, no. Recent approvals of major projects including a 185 billion solar project with battery energy storage, a 1.2 billion manufacturing and processing facility for biscuits, 263 million worth of solar rooftop projects, and a 245 million activated carbon and charcoal production facility were crucial to achieving this milestone. Reflecting on the BOI's achievements, Secretary Pascual said, these investment approvals underscore our unwavering commitment to fostering a robust and dynamic economic environment as we continue to attract significant investments. We laid the groundwork for sustainable growth that will benefit all Filipinos.
Ayan mga kababayan. Bali, BOI Managing Head and Undersecretary for Industry Development and Trade Promotion Group, Seferino Rodolfo, emphasizes the agency's ongoing efforts, adding, "Our target is clear to hit and even surpass 1.6 trillion in approved investment this year. With the momentum we have built, we are confident in achieving and exceeding this goal, driving economic development." This legacy of attracting strategic investments is a testament to Secretary Pascual's push for economic development. Ayan mga kababayan, aligned with the Marcos Jr. Administration's vision for a sustainable bagong Pilipinas, the BOI saw significant approvals in the renewable sector. This includes the 297 billion Pakil pump storage hydroelectric power project and the 114.7 billion Guimaras State offshore wind power project. This milestone was facilitated by revised rules removing nationality restrictions on renewable energy investment. Additionally, renewable energy projects are helping to reduce the high power consumption typically associated with manufacturing operations like cement production. And this focus on sustainability and efficiency is also attracting a wave of foreign investment. Ayan mga kababayan. So, very effective po na leader, na presidente, si PBBM. At sana po no, sa mga susunod na mga foreign trips, mga business trip ni President Bongbong Marcos is maka-attract pa tayo ng maraming investors para po makasupport yun sa mga upcoming projects ng pamahalaan, yung mga plano po ng administrasyon para po sa benepisyo din ng ating bansa at ng ating mga kababayang Pilipino. So yun mga kababayan, good news po ito, and sana po mga kababayan, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, and please like and share para po mas maraming kababayan natin ang maging aware po dito po sa mga ganap sa ating bansa. So yun lamang po, and maraming salamat po sa inyo lahat.